Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Tungkol ito sa suporta ni General Pokis kay Colonel Munggaw. Maalala nyo yung si Colonel Munggaw yung nag-withdraw ng support sa Pangulo? Ito. Kesa naman mag-retire siya at sabihang walang bayag at paninindigan. Nagbigay ng matapang na reaksyon si retired Major General Romeo B. Pokis kaugnay ng pagharap ni Colonel Audi Munggaw sa General Court Martial matapos ang kontrobersyal na social media post nito laban sa administrasyon ng Marcos Jr. Sa isang pahayag, iginiit ng General Court Martial kay Colonel Munggaw, wala yan! Tanggap niya yan. Kesa naman mag-retire siya at sabihang walang bayag at paninindigan. Ngayong araw, isinailalim si Munggaw sa investigasyon dahil sa umano'y paglabag sa Articles of War No. 63 na may kinalaman sa paggalang sa Pangulo at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan. Matatanda nang nauna ng na-relieve sa pwesto si Colonel Munggaw at inilagay sa attached unassigned status matapos ang kanyang social media post kung saan sinabi niya, he, meaning Marcos Jr., he has lost his moral ascendancy to lead the armed forces as Commander-in-Chief and govern the Filipino people as President of the Republic. Tinapos niya ang kanyang payag noon sa, sabi niya, sobra na, tama na. The Filipino people is worth fighting for. Mabuhay ang Pilipinas. Ang naturang post ang naging batayan ng kasong administratibo at ngayon ay haharap sa General Court Martial, ang pinakamataas na uri ng paglilitis sa ilalim ng military justice system. Okay, konting kaalaman lang ha, tungkol sa Court Martial. Ang mga haharap sa General Court Martial ay ang mga opisyal. Lalo na ito dahil full colonel. May klase-klase ng Court Martial if my memory serves me right, may kung mga enlisted personnel, mga sarhento ang nasasakdal, tawag lang dyan is special court martial. Then ang mga miyembro yan, mga hanggang 3. Itong General Court Martial, pag official ka, haharap ka sa General Court Martial. So parang anong kaibahan? Parang korte din ng korte ng sa local courts natin, yun lang ang mga nakaupo, mga military officers. Kailangan mayroong low member. But ang iba dyan, kahit hindi graduate ng law, kahit hindi abogado, okay na. Yan ang kaibahan. So, ang pagkakalam ko sa General Court Martial, aabot ata ng 5 hanggang 7 ang members. So, mayroong chairman o presiding officer, yun ata ang low member, dapat abogado, and the rest, na yan? Ito, dahil colonel ito, most likely, puros mga general ang members ng General Court Martial. So, tapos, hindi ito open sa public. Malala ko nung bagong upo ang Marcos Jr. administration, merong isinailalim sa General Court Martial, General Durante ata, yung parang inakusahan na alleged murder sa isang babae. Plaza ba yun? Tapos wala nang balita kung anong nangyari. Parang alam ko parang acquitted ata yung general. Acquitted ang mga
ang mga napatunay lang nagkasala ay yung mga enlisted personnel. Yun ang pagkakaalam ko doon sa kay General Durante na court martial. So ito, na I don't know anong mangyari, but agree ako dito kay General Pukis na bago pa ipinost ni Colonel Mungaw yung kanyang post, alam niya, hahantong ng ganito. Kasi matindi yung ginawa niya. First time in history, sa pagkakalam ko lang, na mayroong isang active member, full colonel at that, PME year, na nagsalita laban sa Pangulo. Bilib ako sa tapang niya, kaya lang ang kawawa, ang pamilya niya. Kasi, most likely ang ano ko dito, depende sa galing ng kanyang abogado, depende sa baka, matatanggal siya. Tawag namin yan, dishonorable discharge. Wala siyang matatanggap na benefits. So what? Siguro may kaya rin sa buhay. Sana nga, may kaya sa buhay kasi kawawa yung pamilya. Benefits, hindi naman masyadong malaki ang benefits sa pensyon ng siya, full colonel, mag-retire siya 1 rank up. So 100 plus. Nasa 100 plus ang pension. Now, kung may income siyang iba, so what? At least I've done what I need to be so, I don't know kung mayroon pa bang susunod sa kanya, palagay ko wala na. Baka matakot na. Isang incident lang na nagsalita ang mga men and women in uniform na hindi sila kakasuhan nung eleksyon. Kita nyo yung May 12 election last year, yung absentee voting. Nagsalita ang ating mga kasundaluhan at kapulisan. Binasura nila lahat ang kandidato ng alyansa. Talo lahat ang kandidato ng Marcos Jr. Nanalo ang mga kandidato ni Tatay Digong. Yan po ang sentimento ng nasa active service na hindi nila maipahayag sa publiko dahil bawal. Itong ginawa ni Colonel Mungaw, bawal talaga yan. But he has counted the cost. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Nani ang mataga no gyero. Ayo sir sa imong hinabang labaw sa tanan sa atong Ginoong So, mao ni ang balay ni Lolo. So, tuluan na kayo siya kay gipang butangan lang og each ka step. Kung muulan, so tuluan gid siya. So, luoy din siya kung muulan kay gipang sapahan na lang og cellophane. Yan ang balay. Gipang each ka stepan pod. So, pila na ni katuig ko lang imong balay sa nainani na. 14 na katuig. So, 14 years na. So, aya pa napulihan og gyero kol. Daw aya pa gyud. So, nganong ka aya pa man mapulihan og gyero? Aya pa ipulihan kay na diyan magbagyo, wa pa ni maghigbagyo na. So, Atong pod nga gibagyoan nasuruyan pila na imong edad? 66. So, 66 na ka. So, na kay mga anak kol. Unong kabok, So, anong kabuok. So, na duha ang wala magkapamilya. so duha ang wala ka pamilya. So, asa imong asawa day? Tuwa sa Cagayan, So, nagtrabaho nagtrabaho ang iyang asawa tungod sa ilang kalisod. na may So, college. aya pa daw ni may college. mapulihan ang ilang balay nga yero. Kung kalisod ang akong asawa aya pagin makabalay og eksakto kung
kay nakita ko ang gitasag nga makatabang sa among mga problema. Sige call kay makataga naman ka call so mag-atop na ka. Makatog na ko. Makatop na ka. Kay Dili kapag lupad na kaya magiging kaya hinangin. sige, salamat call.